Nasaktuhan nyo na meron tayong paletsyon sa buong kapitbahay. Yun, no? Nakasama pala. Kasi anniversary namin ni Kyle. Saktuhan yun. Kaya kakain po food trip tayong malala. Nasaktuhan pa, di ba? Ito ako, habang kausap si Kuya Bon sa bagong BG House. Paano nga ba namin nahanap ang bagong bahay nila? Ganito kasi yun. Sa nakaraang video ay nagpunta kami sa dati nilang bahay para tumulong magakot ng mga gamit nila. At nung nakausap namin si Kuya Bon, ay sinabi niya na iimbitahan niya kaming pumunta sa bago nilang bahay. Sitahan din kita dun sa susunod na bahay natin. Sige po. Pero hindi pa ngayon. Opo, walang problema po. Sige, may message kita. Maraming salamat po sa pag-welcome. Ang kaso hanggang ngayon ay hindi pa kami chinachat ni Kuya Bon. Kaya naisipan na lang namin na what if. Hanapin na lang kaya namin yung bagong bahay nila. Kahit hindi namin alam kung saan banda nga ba ito ng Pilipinas. Pero paano namin magagawa yun? Sobrang lawak ng Pilipinas. Napakalabo na mahanap namin yung bahay nila. Habang di ako mapalagay kung paano nga ba ang gagawin namin, ay may biglang pumasok sa isip ko. Tingnan ko kaya yung mga comments sa last video na in-upload ko. Tama! Dahil marami ang nag-comment sa video ko ay agad kong chinek yung comment section. Baka may nakakaalam na ng address nila. At tama nga ako, may nag-comment ng address nila. Chinek ko agad kung tama nga ba yung info na sinabi nila. At makalipas ang 5 minutes na pagre-research ay nasigurado ko na doon nga talaga ang bagong bahay ng Billionaire Gang. Ang kaso sobrang layo nito sa NCR kaya pahirapan talagang makapunta. Pero dahil nga desidido kaming mahanap at mapuntahan ng bago nilang bahay ay kahit sobrang layo nito sa NCR ay pupuntahan pa din namin ito. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kaming hanapin ang bagong bahay ng Billionaire Gang. Alas 5 pala na madaling araw ay nagbiyahe na agad kami kasi sobrang layo talaga ng bago nilang bahay. 100 plus kilometers ang kailangan biyahihin kaya malayo-layo talaga yung nalipatan nila. Pagpatak ng alas 7 ng umaga ay biglang umulan ng malakas. Nakaka 10 kilometers pa lang kami nito pero may aberya na agad. Guys, sobrang lalaki na ng patak. Sana tayo, putang ina. Dahil sobrang lakas ng ulan ay napilitan kaming huminto muna. Dahil kung hindi kami hihinto ay paniguradong mababasa kami. Kaibigan, nag-stop over muna kami dito sa may bandang Paranaque. Kasi hindi talaga kaya yung ulan, tol. Lakas ng ulan, wala kaming dalang kapote. At basang-basa na rin kami, kaya nag-stop over muna kami. Wala pa sana kami balak mag-stop over. Dire-diretso yung pa sana natin. Ang problema, lakas na talaga ng ulan, hindi talaga kaya. Ngayon, basa na nga yung jacket ko. Habang nagpapatila kami ng ulan ay nagkape na din muna kami sa napaghintuan namin para pampagising ng katawan. At makalipas ang 10 minuto ay umaraw na kaya dali-dali na kaming umalis para makapagpatuloy sa mahabang biyahe. Akala namin magiging smooth lang yung biyahe namin pero hindi pala. Dahil ang madadaanan pala namin ay sobrang delikadong daanan. To the point na isang maling kabig mo lang pwede ka nang madisgrasya. Pero kahit delikado yung nadadaanan namin ay na-enjoy pa din namin. Kasi dito mo ma-appreciate yung ganda ng Pilipinas dahil malayo sa ingay. So mga kaibigan, 2 oras na kami tuloy-tuloy nagbabiyahe. At sa mga nagbabalak na pumunta sa bagong BG House, ito na yung madadaanan nyo, tol, oh. Dulo nang walang hanggan, tol, wala nang mga tao. Probinsya vibes na talaga. At sa mga nagbabalak pumunta sa BG House dyan, tol, marami muna kayong pagdadaanan bago kayo makarating. At ang kinagandahan dito, napakaganda ng view. Kaya habang nasa biyahe ka, talaga may enjoy mo. Nagpahinga muna kami saglit dito kasi sobrang ganda ng view. Kami lang tao man, eh, no? What the hell? Pagtapos namin magpahinga ay nagbiyahe na ulit kami kasi malayo-layo pa yung kailangan namin biyahihin. So yung mga kaibigan, nandito na kami sa dulo ng walang hanggan, eh, no? What the fuck? Dulo ng walang hanggan. Kuya Barn, lupit mo magpili ng bahay, ah. Magaling, magaling. Makalipas ang 1 oras na tuloy-tuloy na biyahe, nagpahinga muna kami saglit sa magandang view. So yung mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa dulo ng walang hanggan. Bakit ko natawag niya dulo ng walang hanggan? Kasi tinan mo, tol, ayun, oh. Oh. Putang ina, tol. Tapos dito po, oh. Di ba? Kami na lang nandito at mabibilang mo na lang yung dumadaan. Malapit na kami, mga nasa 15 kilometers na yung babiyahihin namin. Nandun na kami sa barangay nila. Oo, tama. 15 kilometers na lang ang babiyahihin namin kaya kahit papano malapit na lang ito. Makalipas ang 1 oras na biyahe ay finally, nandito na kami sa barangay nila Kuya Bon. So mga kaibigan, sa wakas, sa inababa ng biyahe namin, finally nandito na kami sa barangay nila Kuya Bon. Dito yung barangay nila, ang problema nga lang, hindi namin alam kung saan banda. Kaya ang gagawin namin ngayon, magtatanong-tanong kami sa mga tao dito. Pero agad-agad na kami nagtanong sa mga lokal dito. Kilala kayong Bon Ordona?
Laki. Ha? Doon pa sa may relocation na... Ay, si Bon, doon sa may... Saan nakatira dito si Bon Ordono? Doon po sa may... Dalawa pa lang yung natatanungan namin pero alam na agad nila kung saan nakatira sila Kuya Bon. Kaya hindi na kami nahirapan hanapin. Makalipas ng ilang minuto ay nakita na agad namin yung gate nila. So yung mga kaibigan, sa wakas, sa inabahaba ng oras ng biyahe natin, finally, nandito na tayo sa BJ House 3. At nandito na tayo. Ayan po, no? At ngayon, nandito na kami. Bumiyahe kami ng 5 AM ng umaga. At alas 10 na ngayon ng tanghali. 107 kilometers yung biniyahe natin. Ang dating BJ House, 27 kilometers lang yung binabiyahe namin doon. Bali, naging times 5 yung biyahe namin. Sobrang layo talaga. At ngayon, medyo pagod na talaga kami. Pero dito pala nagsisimula yung gera, tol. Dahil sobrang layo na nilakbay namin ay kumain na muna kami sa malapit na karinderya kila Kuya Bon para bumalik yung lakas namin. Pagtapos namin kumain ay bumalik na ulit kami sa tapat ng bahay nila Kuya Bon. At sakto pagbalik namin bigla ding lumabas si Argon. Ayos lang, tol. Kamusta, tol? Kanina pa ba kayo dito? Pinasilip sa amin ni Argon yung loob ng bagong BJ House. Wow. Sisilipin lang sana namin yung loob, kaso bigla kaming inaya ng basketball ni Argon, kaya kahit mainit ay pumayag na kami. So yung mga kaibigan, lalaroin natin si Argon. Tol, wala pa kami warm-up, tol. Talo kami. Hindi naman, nakakagising ko lang. Naglaro kami ng 1 to 5 lang kasi sobrang init pa ng oras na ito eh. Ito yung highlights ko. Wala! Bakit yung boy? Natapos ang laban sa score na 5-3, panalo kami. Pagtapos namin maglaro ay nagpahinga muna kami saglit at maya-maya lang ilumabas na si Kuya Bon. Jamon, kamusta? Mga kaibigan, Hanggang sa muling pagbabalik. Kinausap lang kami ni Kuya Bon at sinabi niya sa amin na mag-overnight na daw kami dito kasi delikado na daw magbiyahe ng gabi. overnight kayo ngayong gabi. Yo! At sakto ang punta namin dahil may content palang ginagawa sila Kuya Bon. Kaya ngayon, oras na para magkaya tayo sa kapitbahay. Mapapanood nyo ang video na yan sa Billionaire Gang Channel. Pagtapos nila Kuya Bon mag-vlog ay inaya nila kaming kumain. Hindi na kami humindi kasi gutom na din talaga kami. Pagtapos namin kumain ay nakasabay namin si Kuya Bon. Magbabasketball kasi sila. Pag walang pawis, kakasakit. Mismo. Hirap na. Nanood lang kami ng laro nila Kuya Bon para pamatay oras. Pagtapos namin manood kila Kuya Bon ay pumunta kami sa kwarto ni Argon dahil nagpa-practice siya ng arm wrestling. Maya-maya ay tapos na maglaro sila Kuya Bon sa court kaya nagpunta na kami doon para maglaro. Nakipaglaro din sa amin si Argon. Kaya na naglalag yung foul. Pagtapos namin maglaro ay binigyan kami ng kwarto nila Kuya Bon. Natutulugan namin. Hindi na kami nakapag-video sa sobrang pagod. Dito na natatapos ang video. Comment down below kung ano pa ang gusto nyong gawin natin sa BJ House 3.